So what's up mga ka-trip? Ngayon lilinisin ko yung kadena ko at saka i-repack ko yung wheel bearing ko, no? So bago yung lahat, shoutout muna ako. Parati ko nakakalimutan yung shoutout, pagpasensyaan nyo na. So shoutout muna tayo. Sana ba yun? So shoutout kay Rian Sarael ng Gensan. Shoutout kay Arnold Raimundo. Shoutout kay James Dapon. Shoutout kay John Bier Pongohan. And shoutout kay Joel Tokero. And ito pa pala, meron pa. Shoutout kay Kobe Brian Fernandez. So kung gusto nyo lang magpa-shoutout mga paps, comment lang sa video na to. Shoutout ko kayo next vlog ko. Ang linis mo. So mga paps, nililinis ko yung kadena ng motor ko. Rarely lang, no? Pero kapag nasa rides ako, tas naabutan ako ng ulan, ayun, sigurado kinabukasan lilinisin ko. Or kapag sobrang dumi na talaga, siguro mga once every 2 weeks, mga ganon. Then ayun nga, i-repack ko yung wheel bearing ko, no? So ano ba yung repacking? Yung repacking mga paps is yung papalitan natin yung lumang grease, yung lumang grasa na nasa bearing, papalitan natin ng bago. So bakit natin kailangan palitan yung grasa ng bearing natin mga paps? Kasi yan yung one of the reason kaya nasisira yung bearing natin. Wala na palang grasa, natutuyo na. So paano kung nasa long ride ka tapos biglang nasira yung bearing mo? Edi napakalaking problema, lalo na kung walang shop dun sa place kung saan nasira yung bearing mo. So mas maganda chine-check natin yung bearing natin kung may grasa pa. Last kong nirepack yung bearing ko is 3 months ago pa, no? So check natin kung ano nang itsura ng grasa dito sa bearing ko, kung marami pa ba o konti na lang. So sa kadena naman, ginagamit kong panglinis is diesel, no? So nililinis natin yung kadena natin para humaba pa yung lifespan ng kadena. So ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ako naglilinis ng kadena. Sa pagre-repack naman, make sure yung gagamitin yung grasa is magandang klase, no? Kasi as far as I know, merong mga fake na grasa. Yung tipong kakalagay mo lang ngayon, next week or next 2 weeks, wala na. Pero kasing grasang hindi nagtatagalo talaga. So make sure na magandang klase yung grasa nyo. So una ko munang lilinisin yung kadena ko, mga paps. So yan yung itsura ng kadena ko. So dito sa gitna napakadumi. So yung iba, kapag naglinis ng kadena, gumagamit sila ng toothbrush tapos nililinis nila dito mismo. So okay lang naman yun, pero ako kasi pag naglinis ako ng kadena, tinatanggal ko dito sa sprocket. So itong kadena ko mga paps, hindi na hindi na stock. Kaya nakita nyo, meron
merong lock dito. Kapag stuck pa yung kadena nyo, wala kayong makikitang ganito. So kailangan nyo ng ng chain cutter para matanggal yung stuck na kadena. So tatanggalin na natin yung kadena. So halimbawa mga paps, natanggal nyo na yung kadena nyo, yung stock na kadena, merong nabibiling ganito sa mga motorcycle shop. So ayun yung size nya, 428. Para sa susunod hindi na kayo mahirapan na tanggalin yung kadena nyo. So ilalagay ko dito yung kadena saka itong sprocket. Sama na rin natin yung mga tornilyo. So ito yung binili kong diesel. Bababad muna natin siya sa diesel. So babad muna natin siya kahit 5 minutes lang. Yan, baliktarin muna natin. So kung makikita nyo, ayan, medyo natanggal na yung dumi. So i-brush na natin yung kadena natin. So set aside muna natin itong kadena. Linisin ko muna itong sprocket. So tatapon ko tong pinaggamitan natin na diesel, papalitan ko ng bago. Linisin naman natin yung gitna. Mukhang bago ulit. So sabit muna natin para medyo matuyo. Then doon naman tayo sa repacking. So repacking naman tayo mga paps. Tanggalin ko lang tong rear tire.
So tatanggalin ko na yung bearing, and syempre lilinisin ko rin tong rear sprocket natin. So yan yung bearing natin. Medyo marami pa yung grasa na, pero palitan na rin natin. So ito yung bearing natin mga paps, stock bearing pa rin po to. So tested talaga, napakatibay. Pero syempre kailangan natin i-maintain para magtagal pa yung service niya sa atin, no? So repack na natin. Pero first, tatanggalin ko muna yung grasa. Linisin muna natin. So okay na mga paps, nalinis ko na yung mga bearing. So gagawin ko na lang, maghuhugas ako ng kamay para siguraduhin malinis na pag nilagyan natin ng grasa. So okay na mga paps, malinis na yung kamay ko. Pwera ko to. So lagyan na natin ng grease itong bearing natin. So make sure nga malinis yung kamay nyo para walang kasamang buhangin, no, na mapupunta dito sa bearing. So ayan, nalagyan na natin yung tatlong bearing. So install na natin ulit. So bago ko lagay yung bearing, syempre lilinisin ko muna itong rear sprocket natin. Okay na, nakabit ko na yung mga bearing and nalinis ko na rin tong sprocket. So i-install ko na lang tong rear tire. So install ko muna po yung sprocket bago natin lagay yung kadena. So ito na yung kadena natin mga paps, install na natin. So yun mga paps, so yan, malinis na yung chain natin. So ilulubricate na lang natin siya. So sa paglubricate ng chain, ginagamit ko engine oil, pero yung hindi gamit. Saka pag naglagay ako sakto lang para hindi ganong maka-attract ng dumi. So pwede nyo naman gamitin kahit na anong gusto nyo
pang lubricate ng chain. Marami namang nabibili sa mga motorcycle shop. So yan mga paps, sana meron kayong natutunan sa video ko. Pa-share na lang, like, and sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na lang kayo. And hit nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga video ko. And bago ko tapusin tong video na to is shoutout sa tropa. Alam mo na kung sino ka. Salamat, pinagawan mo ko ng temporary plate. So stainless. Dito sa likod meron ako patong na plastic. So yun, salamat tropa. So hanggang dito na lang mga paps. See you next vlog. Peace.